Samantala, nababahala naman ang mga residente at lokal na pamahalaan sa bayan ng La Castellana sa posibilidad ng lahar flow sakali magkaroon ng malakas na pag-ulan. Ang sentro ng balitang yan mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Yes, Jessie? Yes, Angelique. Actually, kakausap lang natin kay Sir John B.F. Diasis, ang hepe ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng bayan ng La Castellana. Ayon sa kanya, maliban nga sa pag-alboroto ulit itong Bulkang Kanlaon ay binabantayan din nila ang posibilidad ng lahar flow dahil sa mga pag-ulan-ulan na nararanasan sa bayan. Ngayon, ang unang araw ng no human activity sa ilang mga lugar malapit sa Bulkang Kanlaon na target na makamit din ng Office of Civil Defense Region 6. Ito'y tapos sa mailikas ang nasa mahigit 6,000 individual mula sa 5 barangay sa bayan ng La Castellana. Kasama na riyan ang kanilang mga alagang hayop na mga magsasaka. Pansamantalang nanunuluyan sa siyam na evacuation center sa mga residenteng nakatira mula sa barangay Kabagnaan, Biak na Bato, Masulog, Mansalanao at Sagaang. Bagamat patuloy ang pagdating ng mga donasyon at tulong mula sa iba't ibang NGO, LGUs at maging sa national government, ay nangangamba pa rin ang LGU at maging ang mga internally displaced individuals o internally displaced persons o IDP kung hanggang kailan itong sitwasyong kinakaharap nila sa ngayon. Nakaantabay naman ang lahat ng disaster team ng bayan, kagapay ang mga ahensya ng pamahalaan at security personnel na masigurong ligtas ang mga residente. Yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental. Ito si Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Balik sa inyo dyan, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Jessie Atienza.